beloved Boss Mike Cervera. Eto na mga kababayan ko, ha? Ang grupo ni Chavit Singson at ni Mike Defensor, isama nyo na yung pong dekalibre daw nilang abogado na si Topacio at meron pang mga ilan na grupo nila, kasama sa grupo nila, at isama nyo na yung pong abogado na napakaitim niya. Oo, mga kababayan ko, ha? Mga kababayan, bakit tila ba umurong? Yan po ang tanong ng marami ngayon. Kasi confident po, ito pong grupo na yan. Oo, itong grupo ng kampo ni Duterte. Mga kababayan ko, una kasi yung nagsampa, independent. Ikalawa, Makabayan Black. Ikatlo, yang Kalabingot. Ang nangyari mga kababayan ko, parang para bang tila bigla-bigla ho mga kababayan na umurong ito pong kampo ni Defensor na dati daw umanong syota ni Gloria. Ayon sa mga chismis sa social media, ha? Hindi ho sa akin galing yan, mga kababayan, yung mga ganyang balita. At ngayon nga, pinagbibintangan ng mga vlogger naman ni Martin na mga kaibigan natin, tulad ni Mima Alicia, na ano daw ho, mga kababayan ko, oo, na ang may pakana daw ho ng impeachment na yan, wala hong iba kundi si Gloria Arroyo. Ano po? Pero mga kababayan ko, ito ang siste. Ang siste mga kababayan dito nyo makikita mga kababayan na talagang kampo ni Boji D na bagong speaker ay kayang-kaya hindi ho totoo na kailangan pa si Martin Nakuha nyo? Ibig sabihin, mga kababayan, ang pamumuno bilang speaker ni Boji D ay malakas at may paninindigan at merong pangil. Oo. So yung kumakalat ng mga balita na kailangan pa si Martin para maging speaker para protektahan si Pangulo, hindi po totoo yan. Tama? So, ibig sabihin, kayang-kaya na ni Pangulo yung kanyang sarili. Eto na mga kababayan ko, makinig kayo. Dahil nga ho, balita ngayon at pinuputakti sa social media, eto hong bigla-biglang pag-urong ng yagballs ni Chavit at ni Defensor. Isama nyo na yung kanilang grupo. Kasama na yung maitim daw na abogado. Grabe, no, mga kababayan. Eto na, pasok! Dating Congressman Mike. Wait lang. Pakinggan yung maigi ito, pakinggan yung maigi ito. Talagang ito putakti ngayon sa social media. Kung dati kinakabahan kayo mga kababayan na po pwedeng lumusot yung mga pagsampa ng impeachment complaint netong akala mo talaga totoong mga maiisog. Umurong ang itlog. Eto na. Ito. Uy, shout out po sa inyong lahat. Mga kababayan ko, di ba, mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, etong si Mike Defensor nung in-interview na eto daw mga kababayan ay siya sa kanya galing na magwi-witness daw sino si Saldico, papabor sa kanilang impeachment complaint. Mga kababayan ko, hindi kaya yun ang dahilan dahil hindi naman talaga totoo yun.
Di ba? Kung ganun pala, sa kampo ninyo papabor, itong nagngangalang Shaldi ko na nangangayayat na katulad ng idol ni Jai Sales. Diba? Mga kababayan, kung totoo yan na talagang magsasalita at magsasabi ng totoo, di sana tinuloy-tuloy nyo. Bakit biglang lumiko? Oo, daig nyo pa yung daig nyo pa yung kaibigan ko na kapag may kasamang babae, lumiliko bigla sa kaliwa. Oo. Diba, Ai Chang? Diba, Dali Babes, biglang pag iyahatid lang kita. Parang si Jai Sales, iyahatid lang kita. Oo. Tapos mga kababayan, nung nakakita na ng Victoria Court, biglang kinabig sa kaliwa. Diba, mga kababayan? Ano nangyari? So ngayon, eto na nga, ang balita. Breaking news, mga kababayan ko, ha? Sa mga hindi pa ho nakakapag-like, share, and subscribe. Pag ako naghahatid ng babae, mga kababayan, dire-diretso lang. Ha? Hindi po kumakaliwa, hindi ho kumakanan. Dire-diretso lang. Dire-diretso lang sa kondo ko. Nako. Walang liko-liko yan. Diretso sa kondo. Eto na mga kababayan, ang balita. Makinig ang lahat. Pasok! Mga kabrigada, si dating Congressman Mike Defensor ayaw nang mag-file pa ng impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo. Anyari? Anyari, mga kababayan ko. Hindi. Anyari! Ano na nangyari? Jai, siya na ba yung Victoria Court? Dito siya may pag umuwi ako ng Valenzuela, meron dyan siya may Malabon, MacArthur Highway. Kung papunta ka ng May Kawayan, nasa kaliwa yun may tagusan pa nga yun sa likod. Kung ayaw mong dumaan sa maraming makakakita sa'yo, huwag kang dadaan sa MacArthur. Doon ka sa likod. Daan ka sa likod. Daan ka sa likod ng gano'n. Pasok bigla. Tapos, diretso mo agad yung nakabukas na pinto. Huwag ka nang bumusina. Eto na mga kababayan. Si Mike Defensor. Si Bingot, mga kababayan. Siguro, natakot Kasi nabuking natin, Nabuking natin kasi mga kababayan si Defensor na ito'y magaling gumawa ng kwento. Ibig sabihin mga kababayan, siguro naisip niya, naku, mabubuking ako, hindi naman talaga totoo yung sinasabi ko. Pero mga kababayan kasi, ayon sa ating source, kaya daw mga kababayan hindi na tinuloy. Ito pong pagsasampa ng kanilang impeachment laban kay Pangulong Bongbong. Kasi nga daw po, wala pong mga sumuportang kongresista. Diba? Diba mga kababayan, wala daw hong sumuportang kongresista dito po sa kanilang daladala na napakakapal na mga papeles, dokumento daw na magpapatunay na ang Pangulong Bongbong Marcos ay dapat managot kasama na nga daw yung pagpapadala kay Digong sa dahig. Kaya nakakulong yung matandang yon. Kasama yon. At dito nga po sa usapin ng flood control project, na ang mastermind daw ay ang Pangulong Bongbong. Nilinaw na nga po ng chairman ng Blue Ribbon Committee, wala pong iba kundi sa katauhan po ni Ping Lacson na gwapong-gwapo. Nakamukha namin ni Pangulong Bongbong. Ang nagsabi nga na ayon sa kanyang pagkaka-interview, diyan nga po kaya Bernardo, Yusek Bernardo, wala daw hong ganong kwento talaga dito sa mga pinapalabas nila na ang
mga pera daw inaabot kay Pangulong Bongbong. Hindi daw totoo yun. Kung hindi daw siya mga tao na iba dyan na namumuno sa DPWH, ang mga kumikita talaga. Kita nyo, lalong-lalo na yan si Bunuan. Dapat yan, ipakain sa Bunuan mga kababayan sa mga tilapia at saka bangus at mga martinico dun eh. Sama nyo na yung mga gurami, at saka kataba. Putik na yan eh. Oh, di ba? Dapat yun. Kaso nga mga kababayan ko, pinipilit, pinipilit ng kampo ng Duterte, kulto ni Duterte, na idamay ang Pangulo. Eto na, mga kababayan, pakinggan na natin. Na umano nais pang maghain ng impeachment complaint ng dating mambabatas na si Mike Defensor laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayaw na mga kababayan. Ito ho yung mga mukha ng mga pinagmamalaki ng mga DDS. Sabi pa ng mga DDS sa mga caption, lagot ka na. Bongbong Marcos, eto na ang magpapatanggal sa'yo sa pwesto. Ganon. Dinismaya na naman yung mga uto-utong mga DDS dito, Dismayado na naman. Kita nyo naman yung may negrong abogado. Yung maitim po, yung balat, mga kababayan ko Panay pa yung kanyang pabidyo-bidyong ganon. Diba? Ngayon, mga kababayan ko, paano na? Hindi na matutuloy. Yung inurong na nila kasama yung mga bayag nila. Diba, mga kababayan? Inurong na ho. Sa madaling salita, inurong na yung pong impeachment complaint nila kasama ng mga bayag nila. Eto na, tuloy! Ito ay matapos silang mabigo na ihain na ikatlong impeachment complaint kasunod ng naging hindi pagtanggap ng Office of the Secretary General ng Kamara dahil wala si Secretary Cheloy Garafil. Sa isang panayam, sinabi ni Defensor na nagkaroon sila ng pagpupulong hinggil dito kasama ang kanyang mga kagrupo. Para raw sa kanya, ayaw niya nang ituloy pa ang paghahain ng reklamo. Matay! Walay na. Alam mo, Mike Defensor kasi kahit magkapangalan tayo, hindi kita kakampihan. Dito pa rin ako kay Pangulong Bongbong kahit na may sakit, kahit na may nakapikit, kahit may iniinda sa sobrang kasipagan niya. Abay, dito ako. Magkamukha kami nito yung nguso mo kasi iba Yung nguso namin ni Pangulong Bongbong parehas Dito kay Pangulong Bongbong, parehas ko na masipag, parehas ko na gwapo, parehas ko na pogi, parehas kaming mapagmahal. Ikaw sarili mo lang ang iniintindi mo, pansariling interes. Sabi nga ng mga iba dyan na mga tumutuligsa sarili mo lang ang iniisip mo, Mike Defensor. Bakit hindi mo na lang abangan si Gloria? Mukhang may sakit na daw si Mike Arroyo. Totoo ba yon? Baka mabiyuda yon alam mo na. Di ba? Doon na lang. Di ba, Tiger? Nandito na si Tiger. May atraso pa ako dito. Inaayos ko pa, Tiger. Huwag kang mag-alala. Mapapasaan ba makakasama rin kita? Di ba? Nandyan na lahat, mga kababayan. Sila BMB. Ram J. Nandyan na. Nako, mga kababayan. Eto na! Tumigil na kasi kayo, mga DDS. Ayaw nga magsitigil. Biruin ninyo. Pati ba naman ang pagpapa-hospital kay Pangulo, binibigyan ng masamang kahulugan. Lahat na ginagawa nilang ka-fake newsan. Kita nyo yun, mga kababayan ko. Ganyan katindi sila, mga kababayan. Lahat na lang. Para bang hindi ba nila inisip na ang Pangulo ay may edad na? Na mga kababayan, normal lang ho sa ating mga matatanda na, lalo na tayong mga senior citizen, mga kababayan ko, madalas na hong nagpapa-check up at madalas na ho na humihina na rin yung mga piyesa ng ating katawan.
Tama? Sino ba naman mga kababayan ang may edad na ho na senior citizen ang hindi na ho hindi nagpapa-check up? Siguro, merong mga pinagpala, mga kababayan, na ang gawain lang ay magpaganda ng katawan, ayaw ng stress, mga nasa probinsya lang, sariwang hangin ng kanilang nasisinghot, at mga kababayan, ang kinakain puro mga gulay, puro mga pagkain sa gedli-gedli ng bahay, yung mga patani, sigarilyas at mani. 'Di ba? Sitaw, bataw, di ba? At saka meron pa, sa paligid-ligid, maraming linga. Mga kababayan ko ewan ko na lang mga kababayan kung hindi humaba ng ang buhay ninyo, no? Di ba? Iniisip ko na nga itigil ang lahat ng ginagawa ko Oo, baka pagkatapos ng termino ni Pangulong Bongbong Marcos, umuwi na lang ako ng probinsya. At ganun na lang ang gawin ko, magtanim-tanim ako sa mga bakod. Di ba? Sibuyas, kamatis, di ba? Ampalaya, okra, mga kababayan ko, yung mga yan, naku, sarap niyan. Saluyot, naku, utong. Utong, balatong, di ba? Kabatiti, di ba? Yan, mga kababayan ko, upo. Sarap, di ba? So, alam nyo mga kababayan, pagka ganun ho ang ating gagawin sa buhay natin sigurado ho mga kababayan, hahaba ang buhay natin. Hindi na po tayo mai-stress, hindi na tayo makikipag sa mga DDS. Alam nyo naman yung mga DDS Ang hihina ng mga ulo ng mga hayop na yan Pangulo, ligtas ng Pangulo. Paliwanag niya, hindi naman ito dahil sa ayaw niya ng isulong pa ang impeachment. Pero nakikita umano kasi niya na tila na-refer na sa Speaker's Office ang unang impeachment complaint na na-file laban sa Presidente. Malusot! Di ipilit nyo, tapos gawin yung propaganda. Sayang naman si Saldico. Di ba? Akala ko ba si Saldico ang star witness nyo? Meron pa kayong sinasabi na meron pang isang senador na inyong magiging star witness. Kanyo? Diba? Yun po yung sinasabi nung si Bingot Meron kaming Saldico at meron kaming senador na magpapatotoo. Paano na yun? Mukhang gawa-gawa nyo lang talaga yung mga ganyan-ganyan ninyo Para lalong magalit ang tao. Ginagalit nyo yung mga tangat bobo. Sabi siguro ni Bingot, mga kababayan ko, galitin na lang natin yung mga tangat bobo ng mga naniniwala kay Duterte. Hayaan natin silang maghimagsik. Eto na, papasok na yung sinasabi ko na inaanalisa ko mga kababayan. Di po ba mga kababayan sinasabi ko nga na itong paparating na kanilang mega rally, nagaganapin nga sa katapusan, ilang araw na lang, mga kababayan, di ba? Yang mga ganyan na pagalit, pinapagalit nila ang taong bayan. Pinapagalit nila yung pong mga bobot tanga. Akala naman nila makikisali yung mga matatalino na katulad natin. Mga kababayan ko, easy, napaka-basic unawain na talagang yun lang ang pakay ng ganyan. Magpapile tayo para maggalit yung tao. Sasabihin ko na si Saldico ay handa na tumistigo at isa pang senador para ang mga tao maniwala sa bingot na katulad ko. Ganon. Tapos mga kababayan ko, syempre yung mga napaniwala dyan sa propaganda na yan, sa sobrang galit nila, kasi nga mga tangat bobo yung mga yan, pupunta at sasama sa gaganapin nila na nalalapit na pagtitipon, paulit-ulit.
Di ba? Pagrarally, pagpoprotesta, mga kababayan, dinamay na nga ang Iglesia ni Cristo, wala pa rin nangyari. Hindi pa sila nadadala. Di ba? Abay, dinamay nyo na pati mga, pati kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Abay, wala pa rin nangyayari. Biniktima nyo nga, di ba? Biniktima na ho eh. Itong ating mga kaibigan, mga kapatid sa kapatiran ng Iglesia ni Cristo, nitong grupo na ito, abay hindi pa rin sila nadadala. Ang tanong ko, sino ngayon ang mga makakasama ninyo na bubuo ng dami nyo? Kung kayo, mga pumupunta dyan, kahit nga yung mga binayaran ninyo, hindi dumadalo. Di ba, mga kababayan ko? Yung mga binabayaran nila, halimbawa, nambabayad ho yan, sila Chavit Singson, para ho dumami ang tao. Yung mga binayaran nila mismo, hindi nga dumadalo. Di ba? Inuutakan kayo. Kasi sabi, akala nyo mautakan nyo kami. Kami ang uutak sa inyo. Oh. Di ba? Hindi na ho kasi ganun ang tao ngayon. Huwag nyo nang ipagpalagay na panahon pa ni Chavit ngayon. Ang panahon ngayon, panahon ni Mike Cervera na. Di ba? Nung panahon ho kasi ng mga radyo, telebisyon, at pahayagang tik-tik, ano? At ng Serex, mga kababayan, at walang social media, ano? Walang Facebook, walang Instagram, walang YouTube, walang X, walang lahat ng mga social media ngayon na tulad ngayon, napapanood tayo, mga kababayan, pwede. Yun nga yung tinutukoy ko na panahon pa ni Chavit yun. Wala na ho ngayon yan. Oo, wala na, di ba? Ang panahon ngayon ay panahon ni Mike Babaero! Ay, Babaero! Di ba? Nagets nyo ba yung ibig kong ipaliwanag sa inyo? Kasi mga kababayan ko, para sa mga DDS, yung sinasabi kong napakadali nyong unawain, hirap na hirap sila eh. Ganon katatanga eh. Ang simple-simple lang naman ang paliwanag natin, hindi nila magets. Pero ngayon, mga kababayan, wala na, lipas na tayo dyan sa pagiging babaero natin. Aminado naman ako eh. Pag tinanong nyo yung nanay ko, sabihin nun, hindi ko na nga mabilang. Kahit pagsamahin natin ang mga daliri natin sa paa at kamay, hindi ko na talaga mabilang yung mga nakasama ng anak ko na yan. Diba? Yan yun. Oy, inggit ka, no, Arnold Lopez. Tirador daw ng single parents. Alam mo, sa totoo lang, talagang iba magmahal ang mga single parents. Talagang iba, no? Kaysa sa mga, dalaga. Sa experience ko talaga, mga kababayan, iba eh. Iba yung, magmahal talaga yung mga, single mom. Hindi mo na kailangan turuan eh. Di ba? Totoo, di ba? Oy, umamin na kayo. Ang mga single mom, talagang masasarap magmahal. Promise. Seryosohin nyo lang. Kayo namang mga lalaki kayo, masyado nyong sinasamantala porke single mom. Kayo talaga, dapat pag single mom, kayo na yung huli. Sa buhay nila. Kasi nga nagkamali na sila eh. Tapos sasamantalayin nyo pa yung pagkakataong tong mga lalaki na to, mga hayop talaga eh. Diba?
our beloved Boss Mike, Boss Mike.